Ah, si General Karamat pala ay masyadong close sa boyfriend ni Alice Go o Go Huaping na si Dong Kalugay, mayor ng Sual, Pangasinan. Kaya lahat ng mga raid na ginawa, 2 raid yan, February 1, 2023 at yung June 4, 2024 ay timbrado at hindi nahuli ang dapat mahuli. Do you know the mayor of Sual, Pangasinan? Yes, Your Honor. Yes. And how close are you with him? Being a former policeman, I know him. As a colleague also, as a police, sir. But you are very close with him. Together with retired General Ronald Lee. Would that be correct? Again, reminder, General Karamat, please, reminder po, huwag po tayo magsisinungaling sa hearing na to. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon kaugnay sa ilang mga opisyal ng ating pamahalaan na sangkot di umano sa pagtimbre sa mga big boss ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Booking na si General Karamat, ang CIDG head na naging controversial kaugnay sa pag-raid ng PAOK sa illegal Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Una nang nilantad ng vlogger at attorney na si Tuto Kausing na isang general di umano ang nagtimbri sa mga big boss ng Pogo sa Bamban sa plano ng pag-raid ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pangungunan ng PAOK Undersecretary Gilbert Cruz. Ayon sa pahayag ni Yusek Cruz ay inaasahan na mahigit 1,000 ang mahuhuli nila sa naganap na raid. Subalit iilan lamang ang kanilang nahuli sapagkat karamihan ay nakaiskapo na bago pa man nakarating ang team ng PAOK. Kaya nagkaroon ng assumption na may nag-leak ng planong pag-raid at mayroong traidor na opisyal na nagtimbre sa mga big boss ng Pogo kaya sila nakaiskapo. Naging matunog ang pangalan ng isang General Karamat na nagtimbre di umano sa mga big boss ng Pogo Hub sa Bamban. Ginisa sa pagdinig sa Kongreso, si General Karamat ni Congressman Ako. Ayon kay CIDG Head General Karamat ay kilala di umano niya ang mayor ng Sual, Pangasinan na nalilink din na boyfriend ng suspended mayor ng Bamban na si Mayor Alice Go. Maraming netizens ang nadismaya sa nangyayaring pagiging taksil ng ilan nating mga opisyal at kapalit ng pera upang pagtakpan ng mga iligal na gawain sa bansa. Kabilang na ang operasyon ng Pogo kung saan inanonsyo na ng Pangulong BBM ang pangkahalatang pagpapatigil ng operasyon nito sa ating bansa. Balak na ipapatawag ng Kamara si Atty. Tuto Kausing upang patunayan at makunan ng impormasyon kaugnay sa mga revelasyon nito sa nangyaring pagtimbri ng isang general sa mga big boss ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Gabi po. Ang ating topic po sa ngayon ay si General Karamat pala ay masyadong close sa boyfriend ni Alice Go o Go Huaping na si Dong Kalugay, mayor ng Sual, Pangasinan. Kaya lahat ng mga raid na ginawa, 2 raid yan, February 1, 2023 at yung June 4, 2024 ay timbrado at hindi nahuli ang dapat mahuli. Yan po ang kinalabasan na ito ngayon sa pagsusuri sa Kongreso. Dagdag pa niyan yung aking iba pang mga research. Kaya ito pag-usapan natin sa ngayon. Okay, ang topic po natin ngayon ay walang iba kundi si General Romeo Karamat Jr. Itong si General Romeo Karamat Jr. ay isang general na sa CIDG na malalim ang alam ko nito tungkol sa kanya. So may relasyon ito sa kanyang tauhan. Parang inaapi niya tauhan niya rito. Alam mo sino? Oh, yun. Bagitin ko na si Hansel Marantan, na colonel, na siyang tinalaga ng aking kababayan na si General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng Davao City Police Station. Na kung saan at dugtong niyan yung 19 na station commander ng Davao City ay tinanggal ni General Torre at pinalitan.
At dahil dyan, minura siya ni Basti Duterte, sisipain na. Well, kami po ay kababayan ko po yung pride ng Coronadal at isang Ilonggo, yan si General Nicolas Torre. So kami po na mga Ilonggo magsalita ay malumanay lamang kami, pero alam niyo sa loob ang pulo. Anyway, ang pag-usapan natin si General Karamat. Sino ba ito si General Karamat? Okay. Lately, sumikat naman lalo ito si General Karamat, Manuel Toribio, si Binbin, no? Si Joselito Partusa, saka si Oscar Villaruman. Sino maalala si Hermie Opeña, Helen Lee, sumikat ito si General Karamat nang inilabas ang balita na kung saan sumulat ang International Criminal Court sa Philippine Embassy doon sa Netherlands. At hiningi ng ICC o International Criminal Court na dagdag patungkol sa kaso ni Digong Duterte ay humihingi sila ng assistance na makausap nila yung 5 general ng Philippine National Police na si Senator or General Bato de la Rosa, si General Oscar Albayalde, si General Romeo Karamat Jr., si General Edelberto Leonor, si General Eleazar Mata. So, si Karamat ay mataas na sa pwesto panahon ni Duterte. So, ibig sabihin, kung nadawit siya rito sa war on drugs ni Duterte, ibig sabihin, isang klaseng tao na general ito si Karamat na willing siyang ibenta ang kanyang kaluluwa alang-alang lamang sa pagkapuno ng kanyang bulsa. So, yan po ang nakikita ko sa inyo pagkatao. Kasi bakit? Nung wala na si Duterte, iba na naman. Kumampi na naman dito kay Bongbong Marcos para lamang hindi siya matanggal sa pwesto. At iisa ang dahilan sa panahon nito, panahon kay Duterte at panahon ngayon kung bakit ganun ang kanyang diskarte. Si General Karamat ay naging BFF niya si Mayor Dong Kalugay na dating police colonel. Na naging mayor na ngayon ng Suwal, Pangasinan. At nung siya ay naging mayor ng Suwal, Pangasinan, na ibalita ko na siya ay boyfriend ni Alice Go. O, Go Huaping. Ang Go Huaping na si Alice Go, kaibigan ni Harry Roque na mahilig sa guwaping. O, kitang gwapo ng boylet ni Harry Roque na si A.R. de la Serna. O, taga Bohol, Tagbilaran. Akalain ba naman, scholar pa pala niya, pinag-aaral pa niya yung mga flying school sa Clark. Kerling, grabe. Alam mo kung mag-aaral ka ng pagkapiloto dyan, bayad mo 50,000 an hour para mag-practice ka lang ng maniho ng eroplano sa taas ng hangin. So anyway, si General Karamat ay kaibigan niya rin si Ronald Lee, General Ronald Lee, na na-assign ito sa Pangasinan. Sabi sabihin, dyan ang koneksyon nila. Pangasinan ang koneksyon. So, ay tawag dyan, nakakaasar pa nga mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan nagsimula. So, anyway, yan ang katotohanan ng buhay. Na walang tribo na hindi gahaman. Sa lahat ng tribo, maraming gahaman. O, Kabunyog John Kabinbin, niya sa Batangas, magandang gabi. Si Janela, Bookkeeper TV. Okay, so ngayon, si Melba Bacudyo. Okay, hindi kasi Jake Bacudyo ha, yung wag mo kong tawaging sir. sa Palawan. Anyway, ang pagkatao ni General Karamat ay alam ko, hindi niya lang alam ata, no? May narinig akong kwento na ang kanyang tauhan sa CIDG na si Hansel Marantan ay nagrereklamo ito laban sa kanya. Pinagkikwento siya. Ay, hindi ko na sabihin kung anong pinagkwento ko, anong mga transactionist na sa likod. So, kilala niyo ba si Hansel Marantan? Yan yung, di ba, in-appoint siya ni General Torres sa Davao City. Siya po yung tinukoy na mastermind sa Atimunan Massacre na kung saan namatay mga 3 kernel ng pulis dyan, isa RB. Tapos, namatay dyan si Vic Seaman na kilala sa STL dyan sa Southern Tagalog. Tapos, nanggaling sila sa Bicol, nakadalawang Montero sila, nakasakay, at nawala yung pula
na bag na may lamang gold galing sa Paracale. So anyway, ito pa lang natandaan ninyo, tinanong ni General Romeo Acop na isang congressman na ngayon, si General Gilbert Cruz na isang USEC na ngayon, na siyang hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kung bago sila mag-raid noon sa Bamban, Tarlac, ay nagsagawa ba sila ng meeting sa NOLCOM o Northern Luzon Command? Oo. At ang ginamit niya ng mga pulis para sa kanyang trabaho ay ang mga CIDG doon galing sa North na naka-assign. So nung na-raid na nila noong 1 February 2023, itong Bamban, Tarlac, aba, ang ini-expect ni General Gilbert Cruz na mahuhuli ay 1,500. Akalain mo ba 300 lang ang nahuli? Ibig sabihin, nakatimbre. Sino kaya nagtimbre? Oh. Ibig sabihin, hiramin ko yung salita ni General Romeo Acop na congressman na sa ngayon. Ibig sabihin, ang nagtimbre niyan, yung nakakaalam. So, ang tanong ngayon, tanong ni Toto Kausig, sino ang nakakaalam na magkakaroon ng raid noong February 1, 2023 sa Bamban, Tarlac? Walang iba. Si IDG ng mga tao. Dahil ang mga tao sa IDG at inamin naman ni General Karamat na siyang hepe ng CIDG noong panahon na yun, imposible na hindi isa sa kanila magsasabi kay General Karamat. Of course, inamin naman ni General Karamat na alam niya ang raid. In fact, sinabi niya kay Romeo Acop na siya nga ang nagbigay ng authority para ipa-raid, para itutuloy na ni Colonel Alejandro ang raid doon sa Bamban, Tarlac, Pugo noong February 1. Ang problema, lumalabas sa investigasyon naman na sarili ni General Romeo Acop na BFF ni General Karamat. Ito si dating police colonel na si Dong Kalugay na mayor na noon ng Suwal, Pangasinan. So, sino kaya ang dahilan kung bakit nakawala yung mga maraming mga tao doon sa Bamban, Tarlac at 300 lang nahuli? Sino? Wala nang iba kundi si General Karamat. Kasi kapabol sa ibenta niya kanyang kaluluwa eh. Sa panahon ni Duterte, kasama sa war on drugs eh. So binibenta niya kaluluwa niya. Sa totoo lang, walang loyalty ang taong ito. Hindi siya loyal kay Duterte. Gusto lang niya makakakita, makakakuha at magiging general. Kaya panahon naman ni ngayon, ito naman kay Pogo, akala niya siguro, sa totoo lang iniisip nila, hindi nila akalain na ganito mabibisto ang Pugo. Ito naman si Dong Kalugay, binalita ko nung nakaraan pa, siguro mga isang buwan na nakaraan, na dahil sa napakayaman ng bayan ng Suwal, Pangasinan, the second richest town in the Philippines, at ang dahilan ng pagiging mayaman nito ay 2 coal power plant ang nandyan sa loob ng Suwal, Pangasinan. At dahil malaki ang income nito, ang kita nito kada taon, so kaya nito mag-loan, billion. So outright, nag-loan siya ng billion at kinapital pa sa Pogo. Yan ang binalita ko. Yan ang ayon naman sa aking source. So anyway, yan po ang background ni Dong Kalugay. Maliban sa boyfriend siya ni Alice Go, ay may kapital siyang sarili para sa Pogo. Okay? Pero hindi siya nagpupugo doon sa Suwal, Pangasinan. Pero by the way, ang background naman ni Dong Kalugay ay isa siya sa nahuli noon sa mga smuggled cigarettes. Nabasa ko na po sa balita. So kung paano siya nakalusot dyan o kung may kaso pa siya, hindi ko na alam kung ano nangyari. But anyway, what is important here is, inamin ni General Karamat na BFF niya si Dong Kalugay na BF naman ni Alice Go. So iyan po ang dahilan kung bakit nakatimbre
ang raid nila ni General Gilbert Cruz doon sa Bamban, Tarlac noong February 1, 2023. Ngayon, tinanong siya ni General Acop sa hearing, bakit natanggal si Alejandro kinabukasan pagkatapos ng raid? Ang sagot niya, kasi schedule na yun dati pa na magre-revamp. Oy! Kahit sabihin pa natin totoo na revamp schedule na General Karamat, ang kinikwentuhan mo, akala mo mga grade 1 eh. Mga Pilipino ay matalino. Ang inisip mo lang kasi, premier ka, kaya ikaw lang matalino, kaya kaya mong hindi premier na papaniwalain sa salita mo. Premier nga si General Acop, hindi naniwala sa iyo eh. Paano kami maniniwala sa iyo na sabihin mo schedule na pagtanggal ang revamp? Kasi marami daw kasama mo. General, even if it is true that it was scheduled revamp, the fact that there is that circumstance that happened, which was the raid of Bamban Tarlac, which was led by no less than Colonel Alejandro, that should have been sufficient for you to restrain yourself from pursuing the scheduled revamp even if it were true. Akala mo kasi mga bubo mga tao dito eh. Siguro mga bubo dyan kasama mga polis pero maraming matalino dyan. Dahil mas mababa lang rank ko sa'yo, hindi lang umibig. O kagaya kay Hansel Marantan, mas mababa ang rank ko niya sa'yo, hindi lang siya umibig sa gusto mo mangyari. Diba? Mr. General Karamat, isisiwalat ko ito. Kung ano ang connection mo kay Hector Pantoliana, siya yung scammer na grabe bilyones, mahigit na 30 billion na na-scam niya sa mga Pilipino. Abangan mo yan. So ngayon, hindi dyan nagtapos. Dahil hindi ka naniwala, tinanong naman siya. Tinanong ni Romeo Acop, General Acop, si General Wilbert Cruz. Yosek Cruz, ano ang dahilan sa tingin mo kung bakit imbes na 1,500 ang nahuli ninyo, 300 na lang? Di, sagot ni Wilbert Cruz, definitely. Sigurado ako, may nag-leak, may nakatimbre. Oh, sino nagtimbre? Di, kung sino ba nakakaalam? Pwede bang sabihin natin yung tauhan ni Alejandro? Pwede mangyari. Pero gagawin ba nila yan? The fact na inutusan sila ni General Karamat, hindi nila gagawin yun. Kasi pag halata naman mga investigador kasi mga pulis niyan, pati si Karamat investigador. So kung kunting duda lang yan, tatanggalin ka. Kaya yung mga tao sa baba ng pulis, hindi yan mangungulimbat kung alam nila yung boss nila ay galit. Nangyari ngayon, nag-leak, nakatimbre, nawala yung 1,000 plus sa unang raid sa Bamban. Sino pa? Di yung pinakamataas na walang kinatatakutan kung siya magtitimbre. At tanong naman, bakit may nahuli kung nakatimbre? Siyempre, hindi naman, ang pinaka-importante doon, yung mga opisyal ng Pugo ay makasibat. At wala na silang pakialam kung mga Pilipino na trabahante ay mahuli. Ganun lang ho kasimple yan. Kasi kung walang isang mahuli, halata na natimbrado. Pero dahil may nahuli, pwede sabihin, hindi kami nakatimbre. Kita mo, may nahuli nga. Di ba? Yung kasunod doon, hindi lang yung nag-iisang insidente. Noong June 4, 2024, ito, mahigit isang taon na, ang nag-raid naman na ginamit, taga-CIDG rin at pinangungunahan ni Colonel Buyakaw. Akalain mo, kung anong kapalaran ni Colonel Alejandro, ganun din ang naging kapalaran ni Colonel Buyakaw. Kinabukasan, tinanggal siya ni Karamat. Pero sabi ni Karamat sa hearing, wala po ako doon, nasa lib ako, nasa abroad. Huwag mo na kaming lokohin mga Pilipino. Kahit sa abroad ka, isang cellphone, isang messenger na tawag ka lang. Huwag mo sabihin na dahil nakalib ka, ay hindi ka na susundin ang utos mo. Inutos mo yun para tanggalin. Kasi ang nangyari dito, alam na rin ni General Wilbert Cruz na
ikaw, sinususpetsan niya na ikaw nagtitimbre, kaya ginamit man niya si Buyakaw, siniguro naman ni General Wilbert Cruz na walang makakaalam. At dahil walang siniguro niya, walang makakaalam, ano nangyari? Di naka-raid sila na marami nahuli. At dahil dyan, sa abroad nga si Karamat, na tanggal naman kinabukasan si Colonel Buyakaw. Huwag mo sabihin na hindi mo alam kahit sa abroad ka. Ay, lako. Ang gusto mo nangyari, hindi ito kagaya ng panahon ni Marcos Sr. nung araw na walang cellphone. Sa ngayon, isang Viber lang tawag na yan. Isang WhatsApp lang, isang Telegram na tawag lang yan. Isang tawag lang yan sa Messenger. Ang ginagamit usually ng mga pulis tsaka military ay Viber o di kaya WhatsApp. Kasi yung pong dalawang yan, mas secure ka. At ang isa pa ngayon ginagamit nila, na ginagamit naman sa Ukraine, ay yung Telegram na app. Isang tawag lang yan. General Karamat? Naku naman. Kilala mo ba si Hansel Marantan? General Karamat? So ngayon, nung natapos na ang raid sa Pogo, sa Bamban, na nagresulta sa pagkadiscovery ng lahat ng mga papel na may kinalaman kay Alice Go, yun na ang simula ng pagkatumba ni Alice Go. Kaya nga lang, meron tayong mga anay. Walang iba pang anay, kundi ahas pa, nandyan mismo sa poder ng ating bayan. Grabe ka, dapat nag-retire ka na. Resign ka na, Mr. Karamat. At dapat kakasuhan ka na, kakalusin ka na. Antayin mo na lang ang warrant of arrest ng International Criminal Court, Karamat. Magsama kayo ni Digong doon sa The Netherlands. Doon kayo habang buhay hanggat mamatay kayo. Anyway, marami naman kayo. Pwede kayo maglaro ng doon, ng taguan. Kasi balawak yung mga bilangguan doon. Pwede kayo maglaro ng taguan. At saka naka-aircon pa ang kulungan doon. Kasama mo doon sa taguan ay si Albayalde. Classmate ni ba to? Si ex na Polcom Commissioner, si Delberto Leonardo, na isiniwalat ko na ito na noong panahon ng war on drugs, ito po yung tagabigay ng 30,000 pesos sa lahat ng kadapatay na magagawa sa war on drugs. Si General Elisar Mata din, nasama rin. Marami pang isasama rito. Mind you, ladies and gentlemen. Pangunahan ko na. Hindi pa na-announce, pero pangunahan ko ng announcement. Major Sabulaw, kasama ka rin. Tandaan niyo ba si Major Sabulaw? Ito yung na-assign siya na hepe ng Malati Police Station. Na kung saan natandaan ba niyo yun, na kunwari nakipag-draw siya sa